92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga eabap na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko ngayong Martes na gabing ito hanggang 12 midnight tayo. Ayan, magandang gabi, Metro at Mega Manila. At tayo rin ay napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Shenzhen and through our FM Radio Philippines app. Yes, maraming salamat pa Luzon, Visayas at Mindanao na nakikinig sa atin. At syempre ang mga OFW natin, magandang umaga po sa inyo. Ayan sa lahat ng driver, security guards, at yung mga palengke natin, mga bus terminal, police stations, at yung mga kumakain dyan sa may tabi-tabi. Yung parisan, uy, ang sarap-sarap niyan lalo sa panahon ngayon, malamig-lamig at maulan-ulan. At sa lahat po ng nasa biyahe ngayon, kayo po ay mag-iingat. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. At yung mga magsisimula pa lang papasok sa kanilang mga trabaho na midnight shift, mag-iingat din po kayo. At dapat good vibes nang sa ganon, pagpasok mo pa lang sa inyong opisina o kung saan man yan, kung ikaw ay BPO, sa BPO nagtatrabaho, maganda na agad yung aura mo, yung vibe mo. At tayo rin ay naka-live sa ating live stream dito sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Sabi nga dito ni Tessie Sino Cruz, watching from Bautista, Pangasinan, Sino Cruz and Herrera family. Wow, thank you so much for playing Ben by Michael Jackson. Meron akong plaka niyan. Natago pa, bigay ng hubby ko sa akin. Mid-60s pa. Thank you. Ayan daw, kasi nung time na yon nanliligaw pa lang daw sa kanya. Oo, yung kanyang hobby. At talaga naman reminiscing those moments. Alam namin yung favorite ninyo. Kaya yan talaga ang aming pinapatugtog. Kaya naman wag na tayong tumagal pa. Alam ko ito pinakahintay nyo. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman, para sa ating main confession for tonight, basahin na natin ang ating letter sender na naglakas loob mag-share ng kanyang confession. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Jelhay, 24 years old from Bulacan. Halos kakagraduate ko lang from college. Medyo na-delay kasi ako dahil hindi ko agad natapos ang thesis ko. Excited na din akong magtrabaho para magamit ko naman ang aking mga inaral at para matigil na din ang paghingi ko ng pera sa aking mga magulang. Nakapagtapos nga pala ako ng kolehiyo sa isang university at ang kurso ko ay Communication Arts. Since magaling akong mag-English at maarte akong magsalita, nabuo ang pangarap ko na maging isang news reporter. Noong ako'y nag-aaral pa, madalas akong mag-dorm sa Manila dahil malayo din kasi ang Bulacan sa aking school. Nasanay na din akong may ka-share sa room para mas maliit ang fees na babayaran ko sa dorm.
Sinubukan kong mag-apply sa mga TV network. Ang problema, DJ Main, hindi ako makapasa sa mga interviews. Kasi naman, sobra ang kaba ko. Dahil dito, nag-decide muna ako na kumuha ng experience. Nang sa ganon, para mas maging confident ako sa next na pag-a-apply ko. Sinubukan ko na munang mag-apply sa isang BPO company. Feeling ko naman kasi, kaya ko yung trabaho. Surprisingly, nakapasa ako. Dito ko nakilala si Maya. Magkasama kami sa isang team. Magandang babae si Maya. Although, may pagka-boyish kumilos. Makikita mo pa din ang ganda niya. Taga Laguna si Maya. Malayo din ang kanyang bahay kaya nagkasundo kami na mag-rent na lang ng isang condo unit at sharing na lang sa bayad ng rental fees. Magkasundo naman kami dahil masinop siya sa bahay. Hindi siya nakaka-stress kasama sa bahay at opisina. Narito ang aking confession, DJ Main. Isang araw, nagkasabay ang aming day off. Since gusto naming magpahinga dahil tinatamad kaming lumabas, nag-decide kami na magstay na lang muna sa condo. Kwentuhan lang ng mga issues sa opisina hanggang sa mapunta ang usapan sa mga fantasies. Sinabi niya na gusto niyang subukan na makipagrelasyon sa kapwa babae. Inamin niya din sa akin na bisexual siya. Actually, hindi na din ako nagulat, DJ Main. May slight idea na din naman ako dahil nahahalata ko din siya sa kilos niya. Pagkatapos ng aming kwentuhan ay nag-decide na akong maligo. Habang ako ay nasa banyo, ay biglang kumatok si Maya. Nagtanong siya kung pwede ba siyang pumasok. Kinabahan ako, DJ Main. Pero parang gusto ko na din siyang papasukin. Binuksan ko ang pinto at naganap na ang isang bagong karanasan sa buhay ko. Na-confuse ako sa nangyari, DJ Main. Alam kong hindi tama pero nag-enjoy ako sa nangyari. Ibig ba nitong sabihin ay bisexual na din ako? Itutuloy ko pa ba na makasama siya sa iisang kondo? Convenient kasi sa akin magstay pa din sa kondo. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin, DJ Main? From Jelay of Bulacan. Ayan, sa lahat ng mga ka-vibes nating nakikinig at nanonood. Ayan yung mga baby ko. Uy, na-miss ko kayo. Ayan, andyan si Kantoshi TV, William Mortel, Daniel Yap, Adrian Sabroso, Cometh Ben, Mary Delay, Boss Noy, pwedeng at Bernard TV. At sa lahat ng nakikinig at nanonood ay pwede kayo magbigay ng inyong komento dito sa ating YouTube live stream 92.3 FM Radio Manila. At ang ating letter sender ay babae at pusong babae. Pero yun nga, may nangyaring experience sa kanya na siya ay ngayon ay naku-confuse. Ano nga ba ang dapat gawin ito ni Jelay? Ayan, magandang gabi rin sa'yo, Alena Armende. Jelay, huwag mong i-pressure ang sarili mo sa paglalagay ng label kung ano ka ba talaga. Minsan after ng isang bagong experience, gusto agad natin malaman na ano ba talaga ako? Straight pa rin ba ako? Bi ba ako? O curious lang ako?
Pero ang totoo, hindi mo kailangan madaliin ang sagot. Take this as a journey of self-awareness. Ang mahalaga ngayon ay maging honest ka sa nararamdaman mo. Hindi dahil nag-enjoy ka ay may kailangan ka kaagad patunayan sa sarili mo. Nasa stage ka ngayon na mas kinikilala mo ng malalim kung ano at sino ka. And lahat tayo ay nagdadaan sa ganyang stages, Jelay. Kaya wala kang kailangan ipangamba, wala kang kailangan i-pressure sa sarili mo. At hindi mo kailangan ma-stressed. And para malaman mo yung kasagutan, ay kailangan mong mag-reflect sa sarili mo. I-observe mo yung sarili mo, yung nararamdaman mo. Lalo ngayon, kasama mo itong si Maya. Ano ba ang feeling mo pag nakikita mo siya? At syempre, ang pinaka-importante sa lahat kailangan mo maging honest sa sarili mo. Baka may naramdaman ka na. Pero nililito mo pa rin yung sarili mo. Magiging kalaban mo niyan, sarili mo talaga. Kaya dapat maging open ka sa nararamdaman mo at maging totoo ka kung ano yung totoong nararamdaman mo. Yun yung kailangan mong harapin. Ang sexual identity ay hindi laging agad-agad nasasagot. Ang pagkakaroon ng isang karanasan sa kapwa babae ay hindi agad nangangahulugang bisexual ka. Pero ito ay maaring palatandaan na may curiosity o attraction ka rin sa parehong kasarian. Ang identity ay personal at pwedeng mag-evolve over time. So pwedeng na-curious ka at nagkaroon ng challenge sa'yo. Diba? Na-thrill ka. Ano nga ba ang pakiramdam kapag kapwa babae? So, pwede pa rin magbago yan. Pwede pa rin ang puso mo talaga ay para sa lalaki. Ito nga sabi ni William Mortel, minsan may ganun may gender crisis pa yung isang tao kung alin ba siya or kung anong totoong siya. At normal yan. Lahat tayo pinagdadaanan yan. Kahit nga ako minsan na-attract ako sa babae. Nagagandahan ako. Pero it doesn't mean na bisexual ako. Kasi ang tinitibok pa rin ng puso ko ay lalaki. Kumbaga nakaka-appreciate lang ako ng babae. At walang masama doon. So ngayon alamin mo kung may emotional involvement ba sa pagitan nyo nitong si Maya. Kasi ang emotional attachment ang mas mahirap i-manage kaysa sa physical attraction or connection. So tanungin mo yung sarili mo, may feelings ba ako sa kanya? Possible ba siyang may maramdaman din sa akin? Paano kung siya ang umasa o ako ang umasa? At tanungin mo rin yung sarili mo, ganun ba kabuo ang loob mo kung gusto mo makipagrelasyon sa iyong kapwa babae? At gustong-gusto mo ba? At ano ba yung magiging consequences nito sa'yo? At ikaw lang makakasagot niyan, Jelay. Kasi kung hindi kayo pareho emotionally clear sa isa't isa, pwedeng masira hindi lang ang friendship na nabuo nyo, kundi pati ang peace mo sa current living arrangement nyo. So ano ba ang dapat mong gawin? Una, maging honest ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan pilitin sagutin ang tanong kung bisexual ka o hindi. Sa ngayon, ang mas mahalaga ay tanggapin mo yung nararamdaman mo at syempre respetuhin mo rin yung nararamdaman ni Maya. Pangalawa, kausapin mo siya. Maging open ka sa naramdaman mo sa kanya about dun sa nangyari sa inyong dalawa. At
dapat madaling mag-open. Lalo na same gender kayo at kapwa babae mo, I'm sure 100% maiintindihan niya yung nararamdaman mo. At kahit papano, naramdaman niya rin yan way back before. So matutulungan ka niya sa iyong katanungan. May enlighten ka niya. Mas maliliwanagan ka sa sarili mo kung ano at sino ka ba talaga. Kasi doon tayo matututo sa mga taong may experience na o naka-experience na rin. At isa si Maya sa makakatulong sa'yo na sagutin niyang katanungan mo sa sarili mo. Ito sabi ni Boss Noy, gender identity crisis is real pero must know your limits and ingat sa lahat na gagawin and proceed with caution kung gusto mo pang ituloy yan. Well, totoo. Lahat naman ng bagay, di ba? Dapat cautious tayo sa ating mga gagawin. Kasi hindi naman yan kanin na pag sinubo mo pwede mo nang iluwa agad-agad. At mahirap na magsisi sa bandang huli. Then pangatlo mong gawin, Jelay, iprayo mo yung emotional well-being mo. Kung sa tingin mo makakatulong ang paglayo muna, kahit temporary, consider looking for another place to stay. Pero kung kaya nyo namang panatilihing maayos ang dynamics nyo sa condo with clear respect and boundaries, then pwede mong i-consider na manatili. Lalo na kung financially, kailangan mo na may katuwang ka o kahate sa condo. And ask mo din yung sarili mo if magstay ka pa. Komportable ka pa din ba after all nang nangyari? So kung ano yung ikaka-peace mo o kung nasan yung peace of mind mo, dun ka. Yun ang piliin mo, Jelay. Sabi namin ni Cometh Ben, she should not worry. Her genes will take care of her and help her choose without her knowing it. So, ngayon, Jelay, mag-focus ka muna sa pangarap mo. Diba sabi mo gusto mo maging news reporter? Nang sa ganun ay magamit mo itong kurso mo? Kaya ka nga pumasok sa isang trabaho para makakuha ng experience. Nang sa ganon, kapag ready ka na, pagbuo na yung loob mo mag-apply ulit sa mga TV network, hindi ka na kakabahan. Maibibigay mo na yung 100% mo. At confident ka na. So, yun yung iprayo mo ngayon. Yung pangarap mo. Doon ka mag-focus. At yun yung kailangan mo at yun yung hinahanap mo ngayon, 'di ba? Yung kumpiyansa sa sarili mo. So yun yung pagkatuunan mo ng pansin. And in time, sabi ko nga, darating din yan. Makikilala mo din yung sarili mo. One step at a time. Don't be too hard to yourself. At hindi lahat ng connection ay kailangan mauwi sa relasyon. Minsan may mga encounters na nagsisilbing pahina lang sa libro ng buhay, hindi buong kabanata. Wala kang dapat ikahiya, Jelay, dito sa iyong nararamdaman. Normal ang malito, lalo na kapag first time mo na experience ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa tama o mali agad. Ito ay tungkol sa pagkilala at pag-unawa mabuti sa sarili mo. Ang pagtuklas sa sarili ay hindi kasalanan, kundi isang hakbang patungo sa totoong ikaw.
Eto nga sabi ni William Mortel, kung smooth naman ang pair nila, why not sila magkasundo at maghati sa condo unit nila? Exactly. Kaya much better, kausapin niya itong si Maya. Nang sa ganun, matulungan din siya ni Maya sa nararamdaman niya. Baka kasi nag-expect ka kaagad, Shelay. Baka nagja-jump ka kaagad sa isang bagay na hindi naman yun dapat agad-agad. Pero maraming salamat, Shelay, sa pag-share mo ng iyong confession. Napakatapang mo. At magandang senyales yan na totoo ka sa nararamdaman mo at kaya mong ibahagi. Ayan, sa lahat ng mga gustong mag-confess kay DJ Main, mapa-love life, mapa-personal, mapa-friendship pa yan, mapatrabaho, pwedeng ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At sa ating Viber, ayan, 0954-406-1967. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakinig ngayong Martes na napakalamig. Kayo po ay mag-iingat, yung mga nasa biyahe. At wag tutulog-tulog. Tandaan mo may naghihintay sa yung pamilya mo. At ganoon din sa pasahero mo. Ayan, samahan niyo ulit ako bukas for another main confession at malay mo, yung letter mo na ang mababasa ko. Ayan, pakatutukan niyo ako. Pakinggan. Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Ayan, gusto ko munang pasalamatan, Dental Clinic, Herticulture by Carldana, Isabero Microbleeding, Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. At pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, Main Eugenio. At pagdating sa aking isa pang page, DJ May 92.3. At dito sa favorite mo, Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Samahan niyo ulit ako bukas ng gabi. Dito lang sa favorite ninyo, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na, worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron nang magsasabi sa'yo na, good night, baby. I love you.